Marami ang nagpapatotoo at mababasa sa banal na kasulatan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo sa loob ng 3 araw mula sa pagkakahimlay at pagkamatay niya sa pagpako sa krus upang lamang tubusin tayo sa ating mga nagawang kasalanan upang mapatawad tayo at inalay niya ang kanyang sariling katawan at dugo at laman para tayo'y mapatawad at maalis ang ating mga kasalanan. Sa panahon ngayong 2024, naniniwala ka ba may isang tao sa Pangasinan ang umuwi at nabuhay muli mula sa pagkakalibing? Pero bago natin ipatuloy ay huwag kalimutan na subscribe at pakiclick din ang notification bell para maging updated kayo sa mga ina-upload natin. Ang ating Panginoong Jesucristo ay binuhay niyang muli ang kanyang sarili sa loob ng 3 araw. Mga kasagap, naniniwala ba kayo may gumawa dito sa Pilipinas na katulad mismo ng ating Panginoong Jesucristo ay ibinuhay niya ang kanyang sarili sa loob lamang ng 2 araw at naiburol pa ito ng 2 araw at inilibing? Sa 2 araw ay umuwi ito sa kanila at laking gulat ng kanyang pamilya sa muling pagkabuhay ng isang lalaki. Paano kaya ito nangyari? Ito ba'y kagaya ng ating Panginoong Jesucristo? Ayon sa isang ulat ng Burgos Police, ay meron ni umano silang natagpuan na isang bangkay na nakapantalon na malapit sa dalampasigan. At agad naman tinawagan ang mga kaanak nito at kumpirmahin. Agad naman tong sinagot ng kanilang mga kaanak at sinigurado na sa kanila talaga mismo ang bangkay ng isang lalaki na kinumpirma nila dahil dito sa palatandaan sa kanyang mga katawan. Kasunod nito ay ibinurol ito ng 2 araw at inilibing agad ang kanyang bangkay. Magtataka ba kayo ay muli itong nabuhay at umuwi sa kanilang tahanan? Ang lalaking nasabing binuhay niya muli ang kanyang sarili ay isa palang malaking pagkakamali at nalaman na lamang ito sa huli ay isa palang mistaking identity ayon sa inilabas na DNA at mga reports nito. Nagkaroon lamang ng mga hidwaan at hindi pagkakaintindihan ng kanyang asawa at tampuhan kaya hindi ito umuwi sa kanilang tahanan. Laking gulat na mga kaanak nang umuwi bigla ito. Ang sinasabi nilang inaakala nilang bangkay ay hindi pala yun at magkahalong tuwa at pagkadismaya dahil sa malaki nitong ginastos sa burol at pagpapalibing. So ano po masasabi ninyo po mga kasagap, mga kabitid? Comment down below.